sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jelay, matagal na akong tagapakinig Papa Dudut. Naalala ko pa noong bata ako ay naririnig ko ang boses mo sa radyo. Habang tumutulong ako sa nanay ko na magbalat ng bawang sa kusina. Pero ngayon na malaki na ako, may sarili ng trabaho ay sa online na kita palaging pinakikinggan. Sa ngayon Papa Dudut, nagtatrabaho ako bilang isang teller sa isang bangko dito sa aming probinsya. Dahil medyo nakakapagod ang humawak ng pera ng ibang tao buong araw, ang mga kwento mo sa online ang nagsisilbi kong pampatanggal ng stress. Madalas kitang pinakikinggan kapag pauwi na ako sa jeep o kaya naman ay kapag nagluluto ako ng hapunan. Simula noon ay hindi na kumpleto ang araw ko kapag hindi ko napapakinggan ang boses mo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay isang pangyayari sa aming barangay na hindi ko makakalimutan. Nung una akala ko ay sa pelikula lamang nangyayari ang ganitong mga bagay. Pero noong nakikita ko na ito sa harapan ng mga mata ko, doon ko na-realize na mas nakakatakot pala ang totoong buhay. Dati napakatahimik ng pamumuhay namin. Simple lang ang pamilya ko, pero masaya kami. Ang hilig naming magkakasama tuwing gabi. Ako, si Papa, si Mama at ang mga kapatid ko. Nakagawian na namin na magkakatabi kami sa malaking banig sa sala habang nagkwekwentuhan. Doon namin pinag-uusapan ang lahat. Ang mga ganap sa school, ang mga bagong chismis sa palengke, at kung ano-ano pang balita sa aming lugar. Yung mga oras na yon ang pinaka-paborito ko dahil ramdam mo yung seguridad at pagmamahalan sa loob ng bahay. Pero isang gabi, nagbago ang tema ng kwentuhan namin. Nabanggit ni Papa ang tungkol sa isang bagong lipat na lalaki sa aming barangay. May bago tayong kapitbahay sa kabilang kanto, sabi ni Papa habang nagtitimpla ng kape. Probinsyano raw galing sa Davao. Pero alam nyo, parang may kakaiba sa kanya. Sinasabi ng mga matatanda sa barangay namin na ang lalaking yon ay may kakaibang aura. Hindi mo maipaliwanag Papa Dudut, pero parang kapag malapit siya, biglang bumibigat ang paligid. Yung mga lolo at lola namin na matagal nang naninirahan sa barangay ay tila hindi siya nagustuhan. Mula pa nung unang araw, sabi nila ang mga tingin daw ng lalaking yon ay hindi normal. Parang may kung anong tinatago o parang may pinaplano. Dahil mausisa ako, pinagmasdan ko rin ang lalaking ito. Napansin ko na tuwing dadaan siya sa tapat ng bahay namin, may nangyayaring kakaiba. Alam mo yung mga aso sa paligid namin na napakaingay at mahilig kumahol sa mga estranghero. Kapag ang probinsyanong ito na ang dumadaan ay bigla silang tumatahimik. Imbis na kumahol ay nagtatago sila sa ilalim ng mga silya. O kaya ay lumalayo ng bahagya habang nakayuko. Ang lalaki naman, diretso lang ang tingin. Hindi siya ngumingiti. Hindi rin siya tumitingin sa mga tao sa paligid.
Parang palagi siyang may malalim na iniisip at parang may sarili siyang mundo. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa aming barangay. Ang probinsyanong yon ay nanggulo raw sa pamilya ni na Aling Marta. Ang pamilyang naninirahan malapit lang sa amin. Kilalang pamilya ni na Aling Marta na maayos at tahimik. May asawa siyang masipag at mga anak na lumalaki ng maayos. Pero bigla na lang isang araw ay nagbago ang lahat. Si Aling Marta na isang responsableng asawa at ina ay biglang sumama sa probinsyanong yon. Iniwan niya ang kanyang mga obligasyon sa bahay at parang biglang nawala sa katinuan. Narinig ko ang usap-usapan ng mga kapitbahay habang kumukuha ako ng tubig sa poso. Sabi nila, ginayuma yata yang si Marta. Paanong iiwan ang asawa para sa isang dayong hindi naman niya kilala? Simula raw noong sumama si Aling Marta sa lalaki, hindi na niya pinapatulog ang sarili niyang asawa sa loob ng kanilang kwarto. Isipin mo yon, Papa Dudut, sa sarili mong bahay ay hindi ka na pwedeng matulog sa sarili mong kama. Umabot ito sa loob ng ilang buwan. Sa loob ng 2 taong yon, sa kusina na lamang daw pinapatulog ng babae ang kanyang asawa. Tuwing gabi, ang nakikita ng mga kapitbahay sa bintana ng kwarto nila ay ang anino ni Aling Marta at ng probinsyanong yon na magkatabi. Habang ang asawa niya na dati ay haligi ng tahanan ay nakahiga lang sa matigas na sahig ng kusina, katabi ng mga kaldero at mga hugasin. Nakakaawa, Papa Dudut. Nakikita namin ang pagbagsak ng katawan ng lalaki dahil sa sama ng loob at puyat. Maraming nagagalit sa probinsyanong yon sa barangay namin. Siyempre, ang mga tao rito ay konserbatibo at ayaw na ayaw sa mga nanggugulo ng pamilya. Nabalitaan namin na may mga banta na raw na natatanggap ang lalaki mula sa mga kamag-anak ng asawa ni Aling Marta. Sinasabihan na niyang umalis o kaya ay lalayasan ang lugar namin, pero tila wala itong pakialam. Nanatili siya doon, parang walang naririnig at patuloy na nakikipamuhay sa loob ng bahay na sinira niya. Isang hapon habang nagwawalis ako sa bakuran, nakita ko ang asawa ni Aling Marta. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas ng kanilang bahay at umiiyak. Hindi yung iyak na malakas, kundi yung iyak na puno ng pagod. Mukha siyang pagod na, Papa Dudut. Ang mga mata niya kahit puno ng luha ay may kasamang matinding galit habang nakatingin siya sa sarili niyang bintana sa itaas. Doon sa kwarto kung nasaan ang asawa niya at ang lalaking dayo. Pakiramdam ko anumang oras ay sasabog na ang lalaking ito. Dahil sa mga nakikita ko, nararamdaman ko na may mangyayaring hindi maganda sa aming lugar. Ang bigat ng atmosfera. Parang laging may bagyong paparating pero hindi mo alam kung kailan tatama. Yung mga gabi na dapat ay tahimik, parang may kung anong bulong ka nang naririnig sa hangin. Pinayuhan ako ni Papa noong gabing yon habang nagkakape kami. Jelay, anak, huwag na lang tayong makialam sa buhay ng iba. Mahirap na, baka madamay pa tayo sa gulo nila. Pabayaan natin silang mag-ayos niyan. Tumango ako kay Papa pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ganong kadaling umiwas kapag ang dilim ay nasa tapat na mismo ng pintuan ninyo. Papa Dudut, dumating ang isang gabi na talagang hindi ko makakalimutan. Sobrang lakas ng ulan ng gabing yon. Yung tipong halos hindi mo na marinig ang sarili mong boses dahil sa bugso ng tubig sa bubong naming yari sa yero. Masarap sana ang tulog namin dahil malamig ang panahon. Lahat kami ay nakabalot sa makapal na kumot sa aming banig sa sala. Pero bandang hating gabi biglang nabulabog ang buong bahay.
Nagising kami dahil sa isang napakalakas at napakatinding sigaw ng isang babae. Punong-puno ng takot ang boses na yon habang humihingi ng tulong. Dali-daling bumangon si Papa at kinuha ang kanyang kapote at flashlight. Hindi ko rin napigilan ang sarili ko kaya sumunod ako sa kanya palabas. Paglabas namin sa sala, nakita namin ang ilang mga kapitbahay na gising na rin, Papa Dudut. Lahat sila ay may hawak na flashlight at naghahanap kung saan nanggaling ang gulo. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, tinapat ni Papa ang flashlight sa malayo. Doon namin nakita ang isang eksenang parang kinuha sa pelikula. May 3 o 4 na lalaki na nakasuot ng puro itim na damit. Hawak-hawak nila at kumakaladkad sa probinsyanong dayo. Kahit na madulas ang putik sa kalsada, dire-diretso ang mga lalaking yon sa paghila sa kanya. Dinala nila ang probinsyano sa madilim na bahagi malapit sa mga naglalakihang puno sa gilid ng aming barangay. Patuloy sa pagsisigaw ang lalaki, nagmamakaawa at humihingi ng saklolo. Pero dahil sa lakas ng ulan, tila kinakain ng bagyo ang kanyang boses. Ang tanging malinaw naming naaaninag ay ang mga galaw ng mga lalaking yon na parang mga hayop na naghahanap ng mapapatay. Akmang lalapit si Papa Dudut, nakita ko ang paghakbang niya para subukang saklolohan ang dayon na kinakaladkad. Kilala ko si Papa. Hindi niya kayang makakita ng taong sinasaktan sa harapan niya. Pero mabilis akong kumilos. Hinawakan ko ang braso ni Papa ng napakahigpit. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at sa lamig ng ulan. Sabi ko sa kanya, Papa, huwag na po. Huwag na kayong lalapit, baka madamay at masali pa kayo riyan. Kita nyo naman na marami sila at delikado ang itsura nila. Tumigil si Papa, tinignan niya ako at nakita niya ang matinding kaba sa mukha ko. Napilitan siyang umurong at pumasok na lamang kaming muli sa loob ng bahay. Sinarado namin ang pintuan at nilak ang lahat ng bintana. Habang nakaupo kami sa sala, tahimik kaming lahat. Nakikiramdam sa labas, maya-maya pa ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig namin mula sa kakahuyan. Bang bang bang. Ang bawat putok ay sinasabayan ng isang napakasakit na sigaw mula sa probinsyano. Yung sigaw na nanggagaling sa kailaliman ng baga hanggang sa unti-unti itong humina. Naging ungol na lamang at tuluyan ng tumahimik. Ang tanging narinig na lamang namin pagkatapos noon ay ang bagsak ng ulan. Isang oras ang lumipas matapos ang putukan habang nagkukulong kami sa takot. At walang sino man sa amin ang gustong magsalita. May biglang kumatok sa aming pintuan. Ang katok ay hindi malakas kundi mabagal at tila nangihina. Nagkatinginan kami ni Papa. Kumuha siya ng isang pirasong kahoy na pambara sa pinto bago ito binuksan ng bahagya. Nakita namin ang isang lalaki na hindi namin kilala. Mukha siyang pagod at basang-basa. Humihiling siya kung pwedeng makitulog dahil wala na raw siyang mapuntahan. Dahil sa kaba at sa mga putok na narinig namin kanina, sinabi na lang ni Papa na hindi po pwede dahil matatakot ang mga bata sa loob. Umalis din naman ang lalaki nang hindi nagreklamo. Pero noong sinarado na ni Papa ang pintuan ay may napansin ako. Nakaramdam ako ng sobrang lamig sa loob ng bahay. Kahit nasarado na ang bintana, tinignan ko ang sahig kung saan nakatayo ang lalaki kanina sa harapan ng pinto. Nanlaki ang mga mata ko dahil wala man lang kahit na anong bakas ng basang sapatos o patak ng tubig. Gayong basang-basa ang kalsada at malakas ang ulan sa labas. Malinis at tuyo ang sahig. 4:00 na ng madaling araw nang dumating ang mga patrol ng pulis. Kukunin na nila ang katawan ng probinsyano sa kakahuyan. Maraming tao ang lumabas at nakiusisa kahit madilim pa ang paligid at may kaunting ambon pa. Isa sa mga nakakita sa bangkay ng malapitan ay ang pinsang ko na si Jojo. Kinausap ko siya noong pabalik na siya sa bahay nila. Sabi ni Jojo,
Talagang kalunos-lunos ang sinapit ng dayo. Nawawala raw ang isang mata nito dahil tumagos doon ang bala ng baril. Puno rin daw ng mga tama ng bala ang buong likod nito, na parang pinahirapan muna at ginawang target bago tuluyang pinatay. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng pinsan ko habang nagkikwento sa akin. Putlang-putla siya at parang gusto niyang masuka. Sabi niya ay parang hindi tao ang gumawa noon sa kanya dahil sa tindi ng tinamo ng katawan nito. 3 araw matapos ang krimen, akala namin ay babalik na sa normal ang lahat. Pero doon na nagsimula ang totoong panggugulo. Tuwing gabi ay nagsisimula na ako makarinig ng mga sigaw, hindi lang basta sigaw, kundi yung eksaktong boses at tunog ng sigaw ng probinsyano noong gabi na kinakaladkad siya sa kakahuyan. Yung sigaw na humihingi ng tulong na parang nandun lang siya sa labas ng bakura namin. Sa tuwing marinig ko ang sigaw na yon ay biglang sasakit ang ulo ko. Isang matinding kirot na nagsimula sa aking mga sentido hanggang sa likod ng aking leeg. Parang may isang malakas na kamay na pumipiga sa aking utak na hindi ko naman mahawakan. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay sasabog ang ulo ko. Sa tindi ng sakit tuwing sumisigaw ang boses na yon. Sinubukan kong takpan ang aking mga tenga gamit ang makapal na unan para hindi ko marinig. Pero wala itong talab. Ang sigaw ay parang nanggagaling sa loob mismo ng aking kwarto, sa bawat sulok ng kisame. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, sa gitna ng mga sigaw na yon, may isang boses na pabulong akong naririnig. Isang boses na parang hangin na dumadaan sa bintana pero malinaw ang bawat salita. Sinasabi nito na bakit hindi ninyo ako tinulungan? Bakit ninyo ako pinabayaan? Papa Dudut, akala ko noong una ay sa akin lang nagpaparamdam ang boses na yon. Iniisip ko na baka dahil lamang sa konsensya ko kaya ako nagkakaroon ng mga naririnig. Pero hindi pala doon natatapos ang lahat. Isang hapon ay bigla na lamang nagkasakit ang bunsong kapatid ko na babae. Napakasigla ng batang ito pero bigla na lamang siyang natumba at uminit ang katawan. Ang taas ng lagnat niya, Papa Dudut, yung tipong kahit punasan namin ng basang bimpo at painumin ng gamot tuwing 4 na oras ay hindi talaga bumababa ang temperatura niya. Ang mas nakakatakot pa rito tuwing sasapit ang gabi. Nagsisimula na siyang magdeliryo. Hindi siya mapakali sa higaan. Iyak siya ng iyak at ang maliit niyang kamay ay laging nakaturo sa sulok ng kisame ng aming kwarto. Isang gabi habang binabantayan ko siya, bigla siyang humawak ng mahigpit sa braso ko. Sabi niya sa akin habang nanginginig ang boses, "Ate, ayoko na rito." May lalaking walang mata sa itaas nakatingin sa atin, galit na galit siya, "Sa iyo, ate." Kinilabutan ako ng husto nang marinig ko yon mula sa isang bata. Kami lang ang tao sa kwartong yon at kahit na anong tingin ko sa kisame wala naman akong makita. Pero ang tingin ng kapatid ko ay parang may sinusundan talaga siyang tao na gumagalaw sa itaas. Hindi ko na alam ang gagawin ko kundi ang yakapin na lamang siya ng mahigpit at magdasal na sana ay umaga na. Hindi lang pala kami ang nakakaranas ng kamalasan. Nabalitaan namin sa mga kapitbahay na maging ang isa naming kakilala na kasama ni Papa na nag-flashlight sa probinsyano noong gabi ng krimen ay bigla ring nagkasakit. Balita ng mga tao sa labas ay hindi na raw ito nakakabangon sa higaan at laging nagsisisigaw sa takot. Sinabi raw nito na may nakatayo raw sa paanan ng kama niya gabi-gabi na punong-puno ng dugo ang katawan. Parang may kung anong sakit na kumakalat sa aming barangay na tanging mga taong nandoon noong gabing yon ang nakakaramdam. Isang gabi habang naglalakad ako patungong kusina para uminom ng tubig, doon ko naranasan ang unang pisikal na panggugulo. Tahimik ang bahay at tulog na sina Mama at Papa habang binabaybay ko ang madilim na hallway. Bigla akong nakaramdam ng isang malakas na hila sa aking buhok.
Ramdam na ramdam ko ang bawat hibla ng buhok ko na parang hinahablot ng isang napakalakas na kamay mula sa likuran ko. Muntik na ako mabuwal at mapaupo sa sahig dahil sa bigla at lakas ng pagkakahila. Mabilis akong lumingon para tignan kung sino yon pero wala namang tao sa kusina. Tanging ang lampara lang sa ibabaw ng lamesa ang nagbibigay ng madilaw na liwanag. Doon ko napansin ang anino ko sa pader, Papa Dudut. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Sa tabi ng anino ko ay may isa pang anino na nakatayo. Mas matangkad ito sa akin at ang ulo nito ay nakatagilid na parang may bali ang leeg. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa sala. Pero bago pa ako makalayo ay napansin ko ang hapdi sa braso ko. Noong tingnan ko ito sa ilalim ng liwanag ay nanlaki ang mga mata ko. May mga pulang mantsa sa braso ko na parang galing sa matutulis na kuko. Mahabang kalmot ito na sariwa pa, talaga namang masakit kapag nasasagi ng damit ko. Doon na ako nagsimulang umiyak ng tahimik. Alam ko na, Papa Dudut, ako na ang pinupuntirya niya. Pinupuntirya niya ako dahil ako ang naging hadlang para makuha niya ang tulong na kailangan niya ng gabing mamatay siya. Sinubukan kong itulog ang lahat pero mas malala ang nangyari sa panaginip ko. O baka hindi na ito panaginip. Habang nakahiga ako ay bigla akong nagising dahil parang may napakabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hirap na hirap akong huminga, parang may isang sakong bigas na nakapatong sa akin. Sinubukan kong igalaw ang mga mata ko at paa ko pero parang nakagapos ang buong katawan ko. Kahit ang pagbuka ng bibig para sumigaw ay hindi ko nga magawa. Sa gitna ng kadiliman ay naramdaman ko ang isang kamay sa aking leeg. Napakalamig ng kamay na yon. Parang yelo na galing sa freezer. Dahan-dahan itong humawak sa akin at nagsimulang manakal. Ramdam na ramdam ko ang mga daliri nito na bumaon sa balat ko. Habang nagpupumiglas ako ay nakita ko sa dilim ang mukha ng probinsyano. Ang itsura niya ay eksaktong-eksakto sa kwento ng pinsan ko. Madugo ang mukha, walang isang mata dahil sa butas ng bala at ang kaisa-isa niyang mata ay nanlilisik at galit habang nakatitig sa akin. Bago ako tuluyang mawala ng malay dahil sa higpit ng pagkakasakal, narinig ko ang boses niya sa mismong tenga ko. Mababa ang tono nito at garalgal, parang may halong tubig o dugo ang boses niya. Ang sabi niya ay ikaw ang pumigil sa papa mo. Kung hindi dahil sa iyo ay buhay pa sana ako. Nagising ako kinaumagahan na humihingal at may mga pasa sa leeg. Paglabas ko ng kwarto ay sinalubong ako ng mas malaking gulo. Lahat ng baso at plato sa aming kusina ay natagpuang basag sa sahig. Pero nakapagtataka, Papa Dudut. Walang nakarinig ng kahit na anong ingay noong gabi. Walang kalabog, walang tunog ng nababasag na kristal. Basta na lamang naming nakitang durog ang lahat pagising namin. Sinubukan ni Papa na pulutin ang mga basag na bubog sa kusina. Pero bawat gamit na hawakan niya ay biglang nagiinit. Napapaso siya tuwing susubukan niyang maglinis. Ang sabi ni Papa habang nanginginig ang kamay, may matinding galit na narito sa loob ng bahay natin, Jalay. Hindi na ito basta-basta. Isang hapon habang nag-iisa ako sa sala ay biglang bumalot sa buong bahay ang isang napakabahong amoy. Amoy ito ng luma at tuyong dugo na hinaluan ng amoy ng ulan sa kalsada. Ito ang amoy na huling natandaan ko ng gabi ng barilan sa kakahuyan. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin. Nasundan ang amoy na yon. Sinundan ko ang amoy hanggang sa mapunta ako sa ilalim ng aming hagdanan. Doon ay maliit na imbakan ng mga lumang gamit. Noong silipin ko ang loob, may nakita akong isang itim na t-shirt. Nanlamig ako dahil katulad ito ng suot ng mga lalaking kumatay sa probinsyano. Noong subukan kong
abutin ang damit para tignan kung kanino yon ay biglang may bumagsak na mabigat na bagay mula sa itaas ng hagdanan. Isang luma at kinakalawang na baril ang lumitaw sa harapan ko, mismo sa paanan ko. Nanlaki ang mga mata ko at bibilisan ang tibok ng puso ko para sumigaw. Pero noong kumurap ako ay bigla itong naglaho na parang bula. Wala na po ang baril, wala na rin ang itim na t-shirt. Ang tanging naiwan na lamang ay ang amoy ng dugo na tila hindi na mawala-wala sa paligid. Papa Dudut, hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip na lamang sa tindi ng mga nangyayari. Isang gabi na panaginipan kong muli ang gabi ng krimen. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang probinsyano ang kinakaladkad ng mga lalaking nakaitim. Ako na. Ramdam ko ang hapdi ng pagkakaladkad sa akin sa maputik na kalsada. At ang mas masakit ay nakikita ko ang sarili kong papa na nakatayo lamang sa gilid. Pinapanood ako habang umiiyak pero wala siyang magawa. Sa gitna ng panaginip na yon ay biglang huminto ang lahat. Lumapit sa akin ang probinsyano. Hinawakan niya ang kamay ko gamit ang kanyang maduming kamay. "Bakit di mo ako niligtas, Jelay?" Tanong niya sa akin habang ang dugo mula sa butas ng kanyang mata ay dahan-dahang tumutulo at tumahalo sa luha sa pisngi ko. Nagising akong sumisigaw, Papa Dudut. Basang-basa ako ng pawis at pagtingin ko sa unan. Nanlaki ang mga mata ko dahil may mga mantsa ito ng dugo. Dali-dali akong tumakbo sa banyo para tignan kung may sugat ako sa muka o sa loob ng bibig. Pero wala naman. Malinis naman ang mukha ko. Walang kahit na anong gasgas. Pero ang dugo sa unan ko ay totoo. Kinaumagahan doon na nangyari ang isa pang hindi ko maipaliwanag. Pagkagising ko ay gusto kong tawagin si Mama para magtimpla ng kape. Pero walang lumalabas na tunog sa bibig ko. Kahit na anong pilit kong sumigaw o magsalita ay parang napipipi ako sa isang iglap. Sobrang sakit ng lalamunan ko. Yung pakiramdam na parang may isang malaking bara o nakatusok na kung ano sa loob na pumipigil sa boses ko. Dinala ako ni na Papa sa doktor, sinuri ang leg ko, ang baga ko, pati ang loob ng lalamunan ko. Gamit ang mga gamit nila. Pero ang sabi ng doktor ay wala namang makitang sakit o pamamaga. Baka raw dahil lang sa sobrang stress o pagod kaya nawala ang boses ko. Pero noong lumabas kami sa klinik ay may isang matandang kapitbahay kaming nakasalubong. Tinitigan niya ako ng matagal sa mga mata at sinabing, "Ninakaw ang boses mo, iha. Kinuha ng isang kaluluwang hindi matahimik dahil hindi mo ginamit ang boses mo noong kailangan niya ito. Kailangan mong humingi ng tawad bago mahuli ang lahat." Pag-uwi namin sa bahay ay mas malalang gulo ang sumalubong sa amin. Ang bunsong kapatid ko ay biglang nagsimulang magsalita sa boses na hindi naman sa kanya. Ang boses na lumalabas sa bibig ng isang batang babae ay boses ng isang lalaking eksaktong katulad ng probinsyano. Nagsimula siyang magmura at manakit, pati sina Mama at Papa ay tinutulak niya. "Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama ang anak mo," sigaw ng bata habang nanlilisik ang mga mata na parang hindi siya ang kapatid ko. Pinagtulungan ni na Papa na hawakan siya pero sobrang lakas niya. Parang 4 na lalaki ang nagpapatakbo sa katawan ng bata. Biglang may pumasok na malakas na hangin sa bintana. Kahit nakasarado ito, pinatumba nito ang lahat ng kandila sa altar namin. Doon na napagtanto ni Papa na kailangan na namin ng tulong mula sa simbahan. Habang nagdarasal ako ng tahimik sa salay, nakaramdam ako ng isang mahigpit na pagkakahawak sa aking mga paa. Bago pa ako makakilos, nakaladkad ako mula sa sofa hanggang sa pintuan ng aming bahay. Gusto kong sumigaw, Papa Dudut. Gusto kong tawagin si Papa para tulungan ako, pero dahil wala akong boses,
Walang nakakarinig sa akin sa loob. Ang mga kuko ng kung anong humihila sa akin ay bumaon sa aking mga binti. Nag-iwan ng mahabang kamot at humahapde sa bawat galaw ko. Napatigil lang ang paghila noong biglang pumasok si Papa na may dalang banal na tubig mula sa altar. Ibinuhos niya ito sa direksyon ko at narinig namin ang isang nakakarinding tili, isang tunog na parang bakal na kinakaskas bago ito muling naglaho sa dilim. Maaga kaming gumising kinabukasan para pumunta ng simbahan. Balot na balot ako ng jacket at pantalon para hindi makita ng mga tao ang mga pasa at kalmot ko sa katawan. Pero pagpasok lang namin sa gate ng simbahan ay biglang umikot ang mundo ko. Nasuka ako ng isang itim na likido sa harapan mismo ng simbahan at pakiramdam ko ay may kung anong puwersa ang umahatak sa akin pabalik na parang ayaw akong papasukin sa loob. Inalalayan ako nila Papa hanggang sa makarating kami sa opisina ng Kura Paroko. Ang pare, pagkakita pa lamang sa amin ay parang alam na ang aming pakay dahil sa bigat ng ora na dala ko. Dahil wala pa rin akong boses, sinulat ko sa papel ang lahat. Sinulat ko ang tungkol sa gabi ng krimen at pagpigil ko kay Papa. At ang lahat ng panggugulo sa amin. Binasa ng pare ang sulat at tumango siya ng malalim. Ang takot mo, Jelay, ay naging pintuan para pumasok ang espiritu ng puot. Hindi siya galit dahil sa krimen. Galit siya dahil naramdaman niyang pinabayaan niyo siya sa oras ng kamatayan. Paliwanag ng pare. Sinabi niya na kailangang magkaroon ng blessing sa bahay at isang misa para sa kaluluwa ng namatay. Pero higit sa lahat ay kailangang magsisi ako ng buong puso. Kinabukasan, dumating ang pare sa bahay namin habang winiwisikan niya ng holy water ang bawat sulok. Naririnig namin ang malalakas na kalabog mula sa kisame na parang may nagtatakbuhan doon papadudot. Nung makarating ang pare sa tapat ng kwarto ko ay biglang bumukas at sumarado ang pinto ng napakalakas. Kahit na walang humahawak dito, ang lamig sa bahaging iyon ay talagang nagyeyelo na sa tindi. Nagsimulang magdasal ng malakas ang lahat habang hawak-hawak namin ang kamay ng isa't isa. Doon ay nakita naming lahat ang isang itim na hugis na lumabas mula sa kwarto ko. Dumaan sa harapan namin at mabilis na lumabas sa bintana. Pagkatapos noon ay biglang naramdaman ko na gumaan ang lalamunan ko. Sinubukan kong magsalita at dahan-dahang lumabas ang boses ko. Salamat Lord, ang unang salitang nabanggit ko habang umiiyak ako sa tuwa. Ang kapatid ko naman ay himbing na ang tulog at milagrong wala ng lagnat. Pero sinabihan kami ng pare na hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kailangan daw naming puntahan ang mismong lugar kung saan ay pinatay ang probinsyano para doon magdasal. Kasama ang pare at ang pamilya ko ay pumunta kami sa ilalim ng mga puno sa kakahuyan. Ang lugar ay madamo at tila napabayaan na ng lahat simula ng gabing yon. Nakita ko pa ang bakas ng bala sa mga puno at nagsindi kami ng puting kandila at nag-alay ng mga bulaklak. Habang nagdarasal kami ay naramdaman ko ang isang malamig na hangin na yumakap sa akin. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ako natakot. Ramdam ko ang isang klase ng kapayapaan. Malakas kong sinabi ang paghingi ko ng tawad. Pasensya ka na kung hindi kita natulungan. Natatakot lang ako para sa papa ko. Iyak ko sa harapan ng puno. Biglang namatay ang mga kandila kahit na walang hangin, pero ang usok nito ay bumuo ng hugis ng isang tao na parang tumango sa akin bago ito tuluyang naglaho. Isang huling tili ang narinig namin mula sa malayo, pero hindi na ito nakakakilabot. Parang tili ito ng pagpapakawala ng sakit. Lumipas ang ilang linggo papadudot at unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Wala na kaming naririnig na sigaw tuwing gabi at ang mga pasako ay naghilom na. Napagtanto ko na ang pananahimik sa harapan ng krimen ay may sariling epekto. Pero ang panalangin at paghingi ng tawad ay laging mas malakas.
Hindi na rin sumasakit ang ulo ko tuwing naririnig ko ang pangalan ng probinsyano. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Jelay. Napakabigat na kwento pero punong-puno ng aral. Minsan nga ang takot natin ang nagiging hadlang sa paggawa ng tama pero hindi pa huli ang lahat para humingi ng kapatawaran. Salamat Jelay sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan sa ating mga listeners. Maging aral sana po ito ng panalangin at malinis na konsensya ang ating pinakamahusay na palangga sa kahit na anong kadiliman. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po